Nariyan ka ba? Ano? Pupunta ka sa bukid ninyo sa Arkansas? Biglaan ang pangyayari. Kailangan akong pumunta doon. Utos kasi ni Tia Polly. Teka, kailan ka aalis? Ngayon na. Ganun ba? Biglaan nga kasi to. Di ba, ang layo ng Arkansas dito sa atin? 4 na araw ako sa steamship tapos bababa ako sa Helen at kalahating araw sa stagecoach. Talaga bang maglalakbay ka na mag-isa, Tom? Oo ako ang papalit kay Mary. Marami kasi siyang pasyente sa klinika ni Dr. Mitchell. Talaga bang makakapaglakbay ka? Kaya ko yun, saka At saka ano? kasabay ko naman si Becky hanggang St. Louis. Si Becky? Walang ibang gagawin si Becky doon, bibisitahin niya lang ang tiya niya. Nagkataon lang na nakasama ko si Becky sa paglalakbay. Hak, pagkakataon lang talaga to. Maniwala ka naman, totoong sinasabi ko. Tom, Ayaw mo bang maniwala sa akin? may sinabi ba akong ganun? Kung biglang dumating dito si Indian Joe para magiganti at wala ka, at malalaman niyang wala ka, tapos ako naman babalingan niya. Ay, Huwag ka mag-alala, hindi na babalik dito sa atin si Indian Joe. Hindi na siya babalik kahit kailan. Di mo ba alam na nagpaskil ng patalastas si Hepe sa tanggapan niya? hindi ko alam. Binigyan niya ng halagang ulo ni Indian Joe. 100 dolyar sa sino mang makakahuli sa kanya, buhay man o patay. Kahit patay o buhay? Oo, maaari na siyang hulihin ng kahit sino, buhay man o kung kinakailangan kahit patay na siya. Kaya hindi na siya makakabalik dito. Paano na yung investigador na inupahan ni Hepe para humuli kay Indian Joe? Sandali lang po, Ginoong Pinkerton. Sandali lang po. Meron ka pa bang kailangan sa akin, Hepe? Wala na po akong kailangan sa inyo. Naiwanan niyo lang huto dun sa loob. Sige. Hepe, kailan niyo ba makikita anak ko? Ewan ko, marami kaming ginagawa ngayon. Meron akong mabigat na kasong pinangahawakan ngayon, kaya pwede ba, tsaka na tayo mag-usap? Hepe, tungkulin yung hanapin ng aking anak. Kailan niyo ba siya makikita? Sabihin mo nga. Pwede ba mamaya na lang? Nakapas lang ng tao si Indian Joe. Ba't mayroong 100 dolyar na gantimpala? Bakit? Ano yun? Ayun siya! Si Indian Joe? Hindi! Ang tatay ko, Tom! Sarap ng buhay pag nakakanoon ng anak. Oo nga. Magtatago ako, Tom. Ayoko makita niya ako. Sige, Tom. Paalam na. Masayang paglalakbay, ha? Salamat. Babalik din naman ako agad ha. Hintay mo lang. Hak! Nasaan ka bang bata ka? Hak! Hak! Hoy! Magpakita ka sa akin! Bata ka! Hak! Hak! Narito na po ako. Saan ka ba nang galing? Kailangan makasakay ka na sa steamship agad. Dapat magpalit ka na ng damit ngayon. Kailangan po ba yun? Kailangan yon dahil sasakay ka sa steamship. Kung hindi ka nakabihis, pagtatawanan ka ng ibang tao doon. Ganun po ba yun? Pag pinagtawanan ka, parang ako na rin ang pinagtawanan dahil ako ang ina mo ngayon.
Kung gano'n po, edi magpalit. Tom, sandali lang. Wala na pong oras, di po ba? May oras pa para mapakinggan mo ako. Eto, Tom. Eto ang bagay na siya mong iabot kay Tiasali mo. Alam ko na po. Maraming mahalagang papeles ang laman niyan. Kapag nawala mo ito o kaya may kumuhang masamang tao, malalagay sa mahirap na kalagayan ang Tiasali mo. Alam ko po, Chapoli. Sigurado pong iaabot ko to mismo kay Tiasali. Pakinggan mo kung mabuti, Tom. Kung wala itong mga papeles neto, hindi makakautang ng pera ang Tiasali nyo at ang kanyang bukirin at rancho ay malulugi. Makakautang siya ng pera dahil sa mga mahalagang papeles na nasa loob niyan. Ang iniutos ko sa iyo ay kailangan, kaya mag-ingat ka ha, anak. Opo, alam ko po. Mag-iingat po ako. Naunawaan mo ba ako? Parang hindi mo ako naririnig. Parang wala ka sa sarili mo. Tia Polly, kung sasama po kay Tom, mapapanatag po ba ang kalooban nyo? Hindi, Sid. Lalo akong hindi mapapalagay. Sige, Tom. Magpalit ka na ng damit. Tom, tandaan mo, pagdating mo, iabot mo yan kay Tiasali mo agad, ha? Huwag kay Tio Silos mo. Tatandaan mo yan, ha? Opo, Tia Polly. Tom, dalan mo ako na pasalubong, ha? O sige po, Inay, alis na po ako. Mag-iingat ka, anak. O Tom, halika na, sumakay na tayo. Sige, Becky. Becky, pagalitan mo si Tom, bantayan mo kapag gumagawa ng gulo sa steamship, ha? Magbabait po ako doon. Sige po, Tia Polly, alis na po kami. Paalam po. Mag-iingat kayo. Paalam sa inyo! Diyos ko, makarating po sana sa rancho ni Sally si Tom ng ligtas. Mag-iingat ka, Tom! Baka ka mahulog sa ilog! Hey! Paalam, Tom! Ginoong Pinkerton. Oh, Tom! Ba't nandito po kayo? Sinusundan po ba niyo ako? Hindi na. Tinigil ko na ang paghahanap kay Indian Joe. Papauwi na ako at babalik na ako sa St. Louis ngayon. Sinisanti na po kayo? Madalit salita, gano'n na nga. Masyadong mairipin ang hepe ninyo eh. Marami na akong nakukuhang mahalagang resulta. Ang ganong trabaho hindi minamadali eh. Mahirap yun ah. Mahihirapan po kayo mahuli si Indian Joe sa ginagawa niyong paraan. Pareho kayo nang iniisip ng hepe ninyo eh. Bakit naglagay siya ng gantimpala sa makakahuli kay Indian Joe? Malapit ko na sanang malutas ang kaso. Tom, ikaw, gusto mo bang malaman ang naiisip kong nangyari? Ha? Si Indian Joe ay patay na. Ha? Alam mo bang masusi akong nag-imbestiga at hindi ko nahanap si Indian Joe? Yun ay dahil patay na siya. Ha? Saan naman po siya namatay? Dito! Ha? Sigurado kung si Indian Joe ay nasa ilalim na ng ilog na ito. At wala na siyang buhay. Si Indian Joe patay na? Magandang balita yun para sa akin. Alam ko na hindi mahusay ni investigador si Ginoong Pinkerton, ngunit pinaniniwalaan ko ang mga sinabi niya dahil gusto kong maging masaya ang aking paglalakbay. Halika na!
O, kayong dalawa. Baka kayo sipunin pag namalagi kayo rito sa labas. Malamig ang hangin galing sa ilog. Opo. Naku, si Hak yata yun ah. Ha? Yung bata sa bangka nitong barko. Talaga? Hak, ikaw ba yan, Hak? Ikaw ba si Tom? Oh, anong ginagawa mo dito? Tulungan niyo ako. Mababantay na ako sa gutom dito. Huwag kang magsalita ng malakas, baka may makarinig sa'yo. Pumaslit ako dito sa steamship para hindi ako makita ng tatay ko. Gutom na Ikaw lang ako. talagang gagawa nito. Gutom na ako. Huwag kang maingay. Tom, may biskwit ako sa kwarto. Marinig lang yan. Naglalaway na ako. May dumarating. Ang ganda ng mga bituin ni Tom. Oo, tingnan mo yun oh, bulalakaw. Ha? Ha? Nasaan? Kunwari lang. Oo nga pala. Becky, sige na, bumalik ka na sa silid mo. Bakit? Pupunta ako mamaya doon kasama si Hak. Doon natin pag-uusapan ng gagawin natin. O sige. Maganda ka na biskuit para sa akin, ha? Oo pa. Tom, maaari na ba ako lumabas? Sandali lang. O ngayon, maaari na. Ayos ka lang ba, Hak? Ayos ka lang? Kumapit ka lang sa akin. May dumarating, Hak. Naku po, papunta siya dito. Magandang gabi po. Magandang gabi naman sa'yo, bata. Hak, ayos ka na ba? Gusto ko na umain ng biskuit to, biskuit. Lika. Naku, Becky, buksan mo, Becky. Magandang gabi, Becky. Sino ba kayo? Bakit kayo nandito? Naku, pasensya na po. Nagkamali po kami ng silid. Teka, yung batang yan, yung katabi mo. Hindi ko Pasensya na yata po. Sige natatandaan ang po, mukha mo. alsa po kami. Hoy! Aba, bakit yata ganun? Bigla silang nawala. Nakapagtatakang mga bata. Yun isa, mukhang mahirap lang na hindi kaya magbayad ng pamasahe. Makikita nila kapag nakita ko sila ulit, ibibigay ko sila kay Kapitan. Ano, Hak? Ayos ka pa ba? Biskuit. Sino yan? Becky, si Tumto. Hindi pa kayo nahuli? Hindi. Biskuit. Ano nang gagawin mo mula ngayon, Hak? Bibigyan kita ng tubig, ha? Salamat, Tom. Oh, Salamat, Becky. Salamat, Becky. Pinakain mo ko ng gusto. ang totoo, hindi ko naman dapat dala-dala yan eh. Pinilit lang ako ni inay. Gusto kong pasalamatan ng inay mo pagbalik ko. Wala ka talagang iniisip, Hak. Alam mo bang bukas lang mahuhuli ka na nila, hindi ka na makakaligtas. Yun lang eh. Eh di tatalon ako sa ilog. Kaya ka naman lumangoy eh. Naku, wag. Mapanganib yun. At kahit makalangoy ka pa sa pampang, paano ka mapabuhay sa hindi mo kilalang lugar? Tinakasan ko lang kasi ang tatay ko dahil ayoko na siya makasama. Hindi ko nga alam ang gagawin ko eh. Eh hindi na bale, kaya ko na ang sarili ko.
Siguro mabuti nga yun, Becky. Tumira kaya muna ako na sandali doon sa St. Louis. Naku, wag. Huwag ka titira sa St. Louis. Malaking lungsod yun, Hak. Di tulad ng St. Petersburg. Alam mo, Hak, mahirap sa isang bata ang tumira sa isang malaking lungsod na mag-isa. At para mabuhay ka, kailangan mang umit ka pa o mandukot. Ang St. Petersburg lang ang lugar na matitirhan ko. Ah, may pera nga pala ako. Mababayaran ko ang pamasahe mo, Hak. Pero, saan ka nga pala pupunta? Alam ko na, may naisip ako. Magaling, sangayin ako. Teka, wala pa nga ako sinasabi. Alam kong may naisip kang paraan pag sinabi mo, sigurado ako, Tom. Teka, ano ba yung naisip mo? Ano nga bang balak mo, Tom? Sabihin mo na, Tom. Isasama ko siya sa tiya Sally ko. Ha? Di sa Arkansas din siya pupunta? Malayo nga yun, pero hindi naman masyadong mahal ang pamasahe. May $10 naman ako eh. Ipipigay ko kay Hak ang lahat ng pera ko. Total, bibigyan naman ako ng pera ng tiya ko. May $15 ako. O ano, Hak, payag ka na ba sa naisip ko? Oo, parang ako nangangarap eh. Pero sa isang kondisyon, sasama ka sa akin pabalik sa St. Petersburg. Paano kung naroon pa ang tatay ko sa St. Petersburg? Aalis na rin yun, gaya noon. O ano pang ginagawa natin? Halika na at bayaran na natin ang pamasahe ni Hak bago pa siya mahuli dito. Sige, pero anong idadahilan natin? Lihim akong pumuslit sa barko. Natakot ako mahuli, kaya ito, magbabayad na ako ng pamasahe. Naku, hindi yata maganda yan. Kung umisip ka pa ng mas magandang dahilan. Teka. Sige na, Tom. Parang awa mo na. Paalam! Becky! Oo, tiya. Kumusta na po kayo? Patawad, Tom. Dahil sinira kong kaligayahan mo. Dapat masaya ka na ngayon. Wala yun, Hak. Yes! Inaasahan ko na ang 2 araw pa namin paglalakbay ni Hak ay magiging masaya rin.